Sabi nila, ang basketball ay laro ng mga higante. Pero para sa isang lianistang may taas na 6 na talampakan, ang laro ay hindi tungkol sa taas, kundi tungkol sa talino. Ngayong araw, formal nang nagpaalam ang isa sa mga pinakadakilang henyo na humawak ng bola. Ito ang kwento ng point guard, si Chris Paul. 2005, isang payat na bata mula sa Wake Forest ang pumasok sa liga. Sa ilalim ng init ng New Orleans, agad siyang nagpakitang gilas, Rookie of the Year. Isang leader sa edad na 21, doon natin nakita, hindi lang siya basta point guard. Siya ay isang konduktor ng orkestra. Bawat pasa, may mensahe. Bawat dribble, may plano. Lumipat ang eksena sa Los Angeles, Lob City. Sa bawat pasa niya, kina Blake Griffin at DeAndre Jordan, niyanig ng Clippers ang buong mundo. Ginawa niyang must-watch TV ang isang prangkisang dating pinagtatawanan. Pero sa gitna ng mga highlight, laging may hadlang, mga injury sa maling pagkakataon na tila nanunubok sa kanyang pasensya. Sa Houston, isang hamstring away lang siya mula sa finals. Marami ang nagsabing tapos na siya, na masyado na siyang matanda. Pero anong ginawa ni CP3? Pinatahimik ang mundo. Pinuhat niya ang mga bata sa OKC at dinala ang Phoenix Suns sa kanilang kauna-unahang NBA Finals sa loob ng halos 3 dekada. Doon napatunayan, ang galing ni Chris Paul ay parang alak, lalong tumatamis habang tumatagal. Marahil, magre-retiro siyang walang singsing sa daliri. Pero wag kang magkakamali. Ang legacy ni Chris Paul ay hindi masusukat sa ginto. Ito ay makikita sa mahigit 11,000 assists, sa depensang kasing talim ng labaha, at sa respeto ng bawat manlalarong naturuan niya kung paano maging tunay na profesional. Salamat sa pagtuturo sa amin na ang laro ay hindi lang tungkol sa pagtalon ng mataas, kundi sa pag-iisip ng malalim. Ang court ay hindi na muling magiging pareho ngayong wala na ang point guard. End of an era. Legend forever.